Smile, Yvonne. I'm smiling. That's your smile. Come on, smile ka naman dyan, oh. For me, please. For you? Oo, smile ka naman kahit para lang sa crush mo. Ayan, okay na. Better. By the way, ganda-ganda mo. I know. Anong pwedeng i-expect namin sa love team yung dalawa? Of course, nalatag na sa amin yung mga gagawing movies, series, mall shows, meet and greets, ayun, marami nga abangan. Sinungaling. So, kamusta naman yung relationship niyong dalawa? Masaya. Masaya kaming dalawa. We've been hanging out this past few days, keeping each other's company, getting to know more. We've been having so much fun. Getting to know more means you both like each other? Yes. No? Oh, Yvonne? Getting to know more means casual lang. Also, whenever hangout na kaming dalawa lang. Tapos yung photos namin na kumakalat ngayon sa internet, yun yung time na pinagsabihan ko siya na wag akong akbayan during group dinner kasi ang uncomfortable. Oh! And sa totoo lang, wala pang nilalatag na project sa amin. We're still waiting and wala pang final decision kung magiging love team kaming dalawa. Yvonne, ano ba? Dapat ba tayo magpanggap na okay tayo? Should we lie more? Totoo naman, di ba? Our love team is not yet official. Sorry, excuse me. Please cut that out. Sumunod ka sa akin. Excuse me. Pakulo yun, ha? Do you even know what you're doing? You're stupid. Imagine 7 taong ka na sa showbiz pero parang wala ka pa rin alam sa kalakaran na to eh. Simula pa lang sinabi ko na sa'yo, cheesy stupid lies won't work sa akin. Nagpapakatotoo lang ako. Tsaka bakit ako magsasabi ng mga kasinungalingan kung alam ko naman sa sarili ko na ikakasira ko rin yung mga yan? Ay nako, Denzel, you could have just said na we're good, we're friends, and we're so excited to work with each other. Kaso bulok ka. Everyone in this industry kilala ko bilang prangkat may matabas na dila. They know that I don't and can't lie. Sorry ka. Na-partner ka sa isang babaeng artista na walang preno ang bibig at walang gusto sa'yo. Then what about your smile kanina, ha? You smiled for me. You like me, Yvonne. Yun ang totoo. That. Yes, that. Iniisip ko yung boyfriend ko noon. Sabi mo kasi mag-smile na lang ako kahit para lang sa crush ko. Crush ko boyfriend ko, kaya ngumiti ako. Boyfriend? May boyfriend ka? Oo. Okay lang sa boyfriend mo na may ka-love team ka? Hindi pa nga kita ka-love team, kulit. Naka-unli ka ba, ha? And yes, if ever, okay lang sa kanya. O sige. Kung matuloy man tong love team natin, hindi siya magsiselos. Ano ka ba? Naka-enroll yun sa anti-selos program ni Jack. Aside from that, alam ko yung limitasyon ko as an actress. Excuse me? Yes, hello. Let's continue na the interview. May mood swings na kasi talaga tong si Yvonne eh. About the interview, it's already cancelled. Huh? We got a call from your management and they canceled the shoot. Excuse me? Tignan mo itong ginawa mo, Yvonne. Sinira mo tayong dalawa, sinira mo ko. Dawit tuloy yung pangalan ko dahil sa kagawa mo kanina sa interview. Wisit? Ako ang sumira sa'yo? Baka ikaw ang sumira sa sarili mo. What? Nag-text sa akin ng management. Sabi nila, they want me to stay away as far as I can from you. Why would they do that? You're clueless? Really, Denzel? You're trending right now. I mean, someone exposed you and I think kanina pa tong post na to. Cheating, bullying, and violence towards your past schoolmates, hindi pa marunong humingi ng tawad sa mga biktima at hindi lang yon. When you were 16 daw, may na-hit and run kang isang babae. My gosh, mukhang marami kang pagbabayaran ah. Handle your own issues. I can't save you from this, Denzel. Manager kita, di ba? Just please help me. Hindi na ngayon. Okay? Everyone hates you. Madadawit na rin yung pangalan ko dahil tinulungan kitang tumakbo dati. Sumuko ka na lang sa pulis lalo na at kalat na ngayon sa social media yung video na na-hit and run mo yung babae. How? I made sure na wala na yun ah. Well, I guess the victim retrieved the CCTV footage. She's alive, Denzel. She's alive? Akala ko patay na siya. Si Yvonne yung nabangga mo dati. Alam niya na ba na ikaw yung na-hit and run niya? According to my sources, alam na niya. At alam niya na rin ba na ikaw yung nag-expose sa kanya? Na tinulungan mo yung mga ibang nabiktima niya? That? No love. Hindi niya rin alam na matagal nang alam na management yung mga ginawa niya. Kaya nga 1 taon na siyang walang project, diba? Tapos he was so excited na ma-partner sa akin kasi akala niya okay na lahat. Kaso nag-bounce back na sa kanya. Success plano mo, love. Nag-showbiz ka dahil sa kanya. Binuo mo yung pangalan mo tapos nagsumikap ka para magkaharap kayong dalawa. I'm impressed. Dapat lang. 7 taon ako naghirap sa showbiz para lang mapabagsak siya. Congrats, Yvonne. Hindi na siya makakaahon pa. This calls for a drink, love. Let's go? Gusto ko mag-nursing. Ayoko psychology. Ikaw ba, Mitch? Ano gusto mo i-take na program? Hindi ko alam eh. Pinag-iisipan ko pa. Pinag-iisipan? Pero ang totoo, hindi ko talaga alam kung anong gusto ko. Oh, insan! Long time no see ah. Ano? Architect ka na ba, Mitch? Hindi pa eh. Huh? Di ba 2 years ka nang graduate? Anong gagawin mo sa tinapos mo? Nagre-review pa kasi ako para kapag nag-take ako,
Sure na pasado na. Ah. Nagre-review. Pero ang totoo, hanggang ngayon hindi ko alam kung ano gusto kong trabaho. Revise this, Mitch. Po? Bingi ka ba o bobo lang? I said revise that paper. Mali po lahat? Gumraduate ka ba talaga ng magna cum laude? Sabi ko, i-revise mo yung paper. Eh di mali lahat! Ah, Kaya ka siguro hindi nagtitake ng board exam for the architecture kasi bobo ka, no? O baka naman nag-take ka na tapos bumagsak ka lang. Buisit. gusto ko nang umuwi. Galit na naman si boss kay Mitch. Ano pa bang bago? Alam mo, naaawa na rin ako minsan kay Mitch eh. Pero para siyang taong bato na walang pakiramdam sa mga nakapaligid sa kanya, nakakairita. Ano kayang mararamdaman niya kapag nalaman niyang pinarevise sa kanya yung paper kahit wala namang mali doon? I mean, puro tama yung mga pinapasa niyang paper pero grabe, nakakaloka talaga si boss. Naku, mukhang wala pa rin namang magiging reaction yun. Baka nga kapag sinampal siya, magtrabaho lang yun eh. Ang weird niya, no? I'm just glad na we're not friends with her. I cheated. Narinig mo ba ako, Mitch? Sabi ko nagloko ko. I heard you. Tapos ganyan lang yung reaction mo? Nag-cheat ka ba para lang makita yung reaction ko? The heck, Mitch? Alam mo, pagod na ako maging girlfriend ka. Nung tinanong kita kung gusto mo ba akong pakasalan, sabi mo hindi mo alam. Sino matinong babae sasagot ng ganun? Mahal kita pero hindi ko kasi talaga alam. Sige, ganito ah. Kung iiwan ko yung side chick ko tapos magpo-propose ulit ako sa'yo, let's say, in 3 years, pakakasalan mo ba ako? Kahit na hindi ko malaman na niloko mo ko, I still can see myself marrying you. I don't know about the future. I don't know. You're sick. You're insensitive. This is why no one loves you. Kasi you don't know how to live with the people around you. Did you just call me para kumain sa labas? I doubt. Ano ba kasing problema mo, Mitch? I mean, alam ko naman na break na kayo ng ex mo, pero kasi may something eh. I don't know. Pwede ba yun? Hindi ko alam kung saan ako pupunta, Sofia. Uy, malapit na tayo sa bahay niyo. Ano sinasabi mo? I don't know where you are going. Wait. Are you crying? Everyone around me, they figured out kung ano gusto nilang gawin sa buhay. Ano gusto nilang trabaho, program, and they have this future and their mind is sobrang clear, but I don't know where I'm going. Hindi ko alam kung saan ako papunta. Hindi ko alam kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Para akong binuhay lang para mabuhay sa mundong to. Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo, Mitch. Well, I took up architecture just because I feel like it's gonna be easy for me to draw, but that's not what happened. Akala ko, magiging masaya ako, pero nag-aaral lang ako para pumasa. You know, nagdo-drawing lang ako kasi yun yung record ng prof. I managed to graduate, but I don't see myself as an architect kaya hindi ako nag-take ng board exam and pumasok na lang ako sa corpo, pero gumigising na lang ako kasi kailangan ko ng pera. Tapos niloko ako ng ex ko. Kasi sabi niya, I don't have any future plans kasama siya. Ano magagawa ko? Nahihirapan nga ako. Alam naman pakasalan ko siya hindi ko nga alam kung ano yung gusto ko. Mitch. Hindi nga ako masaya. Nahihirapan ako maging masaya. I don't enjoy my life right now. Hindi ko alam kung saan papunta tong buhay ko ngayon. And this is making me frustrated na parang I just live to exist. I'm sorry. I just needed to let this out. You don't have to say anything. Okay? Fed up na ako sa buhay ko. Sige na, umuwi ka na. Hulaan ko. Ikaw yung kadit ko ngayon, no? Chesha? Kurt, right? Natumpak mo. Galing mo ah. Paano mo nalaman? Siguro nakakabasa ka ng isip, no? Basahin mo nga yung isip ko. Sabi ng isip mo, umupo ka na nga, Chesha, at nangangalay ang bata ko sa'yo. Oh, so tama nga sila. Huh? Palaging tama ang mga babae kasi may tama ka. Haha, so funny. Alam ko, nasa resume ko kasi yan. Like, isa sa mga skills ko ang nakakatawa. Really? Ano ina-applyan mo? Comedian. Dahan-dahan naman sa pagtawad, baka iuwi mo na ako niyan, ha? Oh my gosh, shut up. Nasa nurse ako palagi ng bata, o kaya hindi gagana sa akin yan. Sabi nga ni mama ko, okay lang na dumaldal ako ng dumaldal kahit mali yung mga sinasabi ko. Ayun, bagsak ako lagi sa recitation. So mali mo pala na-apply sinabi ng mama mo. Pero buti nagka-time ka dito sa getting to know each other date natin, no? Kasi, busy ka, di ba? Well, it's Saturday. Hindi ka kasama sa world tour? World tour? Hindi ka na-inform or inalis ka sa list of songs ni Bruno Mars, yung, Shasha, that is what you are.
Pleasure yon, Kurt. Oh, ano bago na? Okay, fine. Honestly, you're funny and smooth. But? Anong but? Siguro sa Tagalog, puwet. Yung mga ganyan kasing compliments, may mga kasamang buts. Ah, okay. Yeah, may but na. Kurt, you're funny and smooth, but there's no but in this compliment. I find you interesting. I want to know you more. Oh, mas smooth ka pa sa akin eh. Walang yan. Wala eh. Hindi naman lahat may skill na smooth talker, di ba? Na-back to you mo ko ron, ah. What is the meaning of this? Excuse me? Kurt, what the hell is this? Sino to? Ah, kaya pala hindi ka nagre-reply sa mga messages ko kasi may babae ka. I'm sorry, I'm lost. May girlfriend ka, Kurt? Pero nandito kasi date natin. Huwag kang sumabat at baka anong magawa ko sa'yo. Sorry. Tama nga yung kutob ko. May babae ka. Hindi pa kami magkarelasyon. Hindi pa? So may plano ka? I think I should go. I'm so sorry, okay? I'm sorry, miss. I didn't know about your relationship with him. Hindi ko alam na may girlfriend siya. Dapat nag-triple check ako. I'm so sorry. I deserve a slap. I mean, he also deserves a slap, but I'm so sorry. Ate, tigil mo nga yan! Wow, panira ka talaga, Kurt! Ha? Ate? Nish! Hi! I'm Kat. Sister nitong pangit na to. Sorry, natakot ba kita? Hindi naman. Seryoso talaga? Hindi ka talaga niya girlfriend? Hindi nga. E di sana nasabunutan kita. Single ka ba talaga? Natakot nga kita. Pasensya na. Gusto ko lang talaga ma-witness yung first ever blind date ng kapatid ko. You got me there. Wala naman kasi itong alam sa relasyon. Ikaw yung first ever girlfriend niya. Ate, hindi pa nga kami. So, magiging kayo pala. Ikaw bro, ha? Anyway, ano pangalan mo, sister-in-law? I'm Chesha po. Buti nandito ka. May world tour kasi si Bruno Mars. Na-joke ko na yan, Ate Kat. Corny naman. Sana makabanding kita soon. Alam mo, never pumalit itong nararamdaman ko. Like, I know you're the one. You're the one for him. You'll be my sister-in-law. Uy, hindi kita pinapressure, ha? Hindi ko kayo pinapressure, pero i-work niyo yan, okay? Bye! Lovebirds! Wow. Magkapatid nga kayo. Chesha, I'm so sorry about that. I'm sorry about my sister. May ganun talaga yun sa utak. Sorry. I hope may next date pa tayo. When ka free ulit? Bukas! Then see you again tomorrow, Kurt. That's it na? Okay. Order na tayo.